Good morning mga ka-bookkeeper. Ako nga pala si Charles Pino, Senior District Bookkeeper of Mabini District, Division of Bohol, Department of Education. Sidetrack ulit tayo. Kasi naubusan na ako ng mga topic para sa accounting. Tulungan niyo ako. Mag-comment kayo para ma-explain ko at maipaliwanag ko. Natapos na natin kasi yung isang cycle ng accounting, ang bookkeeping, from recording to financial statements. So hanggang doon lang yung ating bookkeeping. Pero pagta-translate nun, trabaho na ng mga accountant kung paano tina-translate yung mga financial statement na ating ginawa. So ngayon, sidetrack ulit tayo mga ka-bookkeeper. Ang ating topic ngayon is the Lost Southern Kingdom of Israel. Alam natin na ang Northern Kingdom at Southern Kingdom ay na-exile. Na-exile sila. Gawa nung ang Northern Kingdom ay sinakop ni Nebuchadnezzar at pinalitan ng mga Egyptian at mga Assyrian. At ang Southern Kingdom ay nagpatuloy, na-exile din pero naibalik sa panahon nila Ezra at saka Nehemiah. Kung titignan natin at babasahin natin yung Bible, nabalik sila at hanggang sa panahon ni Jesus Christ, ang nakabalik lang doon ay ang mga Southern Kingdom, hindi na nakabalik ang Northern Kingdom. Pagkatapos ng Roman Empire, na Siege of Jerusalem, nawala uli ang Southern Kingdom at alamin natin kung saan napunta ang mga Israelita o mga Hebrew na kaya nga tinatawag na Lost Southern Kingdom of Israel. Hanapin natin mga bookkeeper. Sabi dun sa Isaiah 11:11, kung babasahin natin yung Bible, in that day the Lord will reach out His hand a second time to reclaim the surviving remnant of His people. So meron palang tinatawag na second Exodus kasi ang first Exodus ay galing sila sa Egypt, papunta sila sa Israel ay yung panahon ni Moises. Yun ang first Exodus. Ito ngayon ay ang pangalawang Exodus na makikita daw ang remnant of his people ay nasa lugar ng Assyria, Egypt, Patros, Cush, Elam, Shinar, Hamat, and from the islands of the sea. Doon daw makikita, doon daw manggagaling yung sinasabi sa Isaiah na second Exodus o second time to reclaim, yun nga yung second Exodus. So nandito sa mga lugar na to, no, ang Syria, Egypt, Patros, Cush, Elam, Shinar, Hamat, and from the islands of the sea. Dito manggagaling ang mga Northern at Southern Kingdom ng Israel. So tingnan natin kung dito nga galing ang mga Southern Kingdom o mga Israelita na nandoon ngayon sa Israel. According sa www.bjpa.org, ang table na to ay immigrants to Israel, kung saan sila galing na bansa. Galing sila sa 20 Western countries from 1973 to 1986. Excuse me. Galing sila ng Canada. Sa US ay maraming immigrants. Galing sila ng Australia, sa Africa, Argentina, Brazil, Chile, Mexico, Uruguay, Venezuela, Belgium, France, galing sila ng Germany or West Germany siguro yan, Britain, Italy, Netherlands, Spain, Sweden, Switzerland, and Turkey. No? Dito sila galing na bansa, yung mga modern na o mga Israel na nakatira ngayon sa Israel, mga Israelites. Ito yung mga bansa, no? Galing sila from 20 Western countries. Nag-migrate sila from 1973 to 1986. Doon ba sa mga binanggit ko na mga bansa, sa 20 na bansang binanggit ko, meron ba dong nabanggit sa Bible? Tingnan natin ang history, no, kung saan talaga nagpunta yung Southern Kingdom.
kasi mahirap na nating i-trace kung saan napunta yung Northern Kingdom. So ang Southern Kingdom, no, by history or historically, sa basahin natin yung Genesis chapter 12 verse 10. Now there was a famine in the land, so Abram went down to Egypt to sojourn there, for the famine was severe in the land. Si Abram, kung tinatawag natin na Abraham, nung nagkaroon ng taggutom sa Israel, pumunta siya ng Egypt kasi tinawag si Abraham ng, ng Diyos sa city ng Ur para tumira doon sa Canaan. So nung nagkaroon ng taggutom doon, bumaba si Abraham sa Egypt para makaiwas sa severe na o malalang taggutom. Ganun din, historically, kung mababasa natin sa Matthew chapter 2, verse 13, and when they were departed, behold, the angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, saying, Arise and take the young child and his mother and flee into Egypt, and be thou there until I bring thy word, for Herod will seek the young child to destroy him. Ito yung kwento, no, na kung saan yung wise men na naipaliwanag ko nung sa isang video ko na hindi nila sinunod kasi sinabihan ni King Herod na kung sakaling makita nila yung batang si Jesus Christ, sabihan din siya kasi nga sabi niya siya rin ay sasamba rin. Kaya nung umalis sila, nung makita nila si Jesus Christ na bata na at umalis sila, sinabihan sila na ng anghel na wag dumaan doon sa kay King Herod at sila'y dumaan sa ibang daanan. Ganon din nung ang anghel ay nagpakita sa panaginip ni Joseph, sinabi doon na dalhin niya ang kanyang mag-ina doon sa Egypt kasi nga mayroong papatay, si King Herod ay papatay ng mga bata. Ayun nga yung nangyari. Yung pagpatay sa mga innocents na makikita natin sa Wikipedia din at sa history ng Bible. So makikita natin na pinatay nga ni King Herod ang 2 years old pababa. Yung panahon na yun, magto 2 years old na rin si Jesus Christ. Kaya yung panahon na yun, sinabihan ng anghel si Joseph sa panaginip na pumunta sila sa Egypt para sila makaiwas sa kamatayan ng mga bata. Kaya ito, kung titingnan natin, kahit si Abraham at saka si Joseph, ang kanilang tendency, kung nagkaroon ng problema, ay doon sila sa southern part ng mundo o sa Egypt sila pumupunta kasi nga ang Egypt ay nasa southern part ng Israel. So historically, basta nagkaroon ng problema, doon sila sa southern part tumatakbo. So more or less, ang southern part din, nung kinubkob siguro nila, ang kinubkob ng Roma, ang, ang Jerusalem ng 70 AD, more or less, ang mga Israelites, tumakbo rin papunta sa southern part ng mundo, papunta ng Egypt. So tingnan natin, sa mga panahon ngayon, kung meron pa bang mga mapa o mga magtuturo ng mga facts na kung saan napunta ang Southern Kingdom. Merong mapa ng 1737 na kung saan nakita, merong silang nakitang remnant ng Judah tsaka Benin. Ang Benin kasi, ang Southern Kingdom, composition siya ng Benjamin. Kasama doon si Benjamin, yung dalawang si Joseph tsaka si Benjamin. Si Judah at saka si Benjamin, yung napunta sa Southern Kingdom. Ito yung pinalaking mapa nung nakaraang slide. Makikita natin, meron nga talagang Judah na nakasulat, sulat dun sa mapa ng Africa tsaka Benin. Siguro Benjamin siya kasi nga medyo hawig sa pangalang Benjamin. Ang panahon na yun, wala pang J yung panahon na yun. Kaya Benin ang kanilang napangalan. Tingnan natin sa ibang mapa ng Africa.
Sa mapa ng 1747 ni Emmanuel Bowen Map of Judah, makikita natin meron siyang nabanggit na Kingdom of Judah tsaka Benin. Visible pa rin siya sa Africa, kaya ating enlarge ang mapa na to. Oo nga, no? Medyo malabo nga lang. Meron ang Kingdom of Judah sa tsaka Kingdom of Benin o Benjamin sa Africa. So ito yung mapa ng 1747 na na-trace na kung saan napunta ang mga Southern Kingdom ng Israel o mga Israelites. Another mapa ng Africa kung titingnan natin, sa central at saka sa eastern part ng Africa, merong ang mapa na kung saan nagtutukoy na kung saan ang mga Israel ay napunta. Ito nga yung enlarged na mapa, no? Makikita nyo sa baba ng mapa, exiled Hebrews found in Shankala by a doctor siguro na Abilene, Africa, 1747. So meron talagang exiled Hebrews. Ang Hebrews tsaka Israel ay iisa lang. So meron silang nakita sa Africa. Tsaka sa southern part, no, makikita natin na sa ibabaw ng mapa, meron talagang mga nakasulat na nakita nila ang Judea. So kung makikita natin, ang mga Israelites tumakbo, pumunta ng Egypt at pumunta ng ng Africa sa sa eastern part tsaka sa central part ng Africa. Doon sa dalawang mapa na slides kanina, merong sinulat si Aldresi of Andalusia, Spain, description of Central Africa. Sinabi doon, in the whole land of Lamlam, at makikita natin kanina sa mapa, na sa Central Africa, meron yung Lamlam, Kingdom of Lamlam. There are but two small cities or at its were villages, and those are Malel and Dau, situated at the distance of 4 days' journey from each other. Their inhabitants, as people of those parts relate, are Jews and most of them unbelieving and ignorant. So mga Hudyo, no? Mga Hudyo yung nakita nila sa central part ng Africa tsaka sa eastern part ng Africa. So confirm na ang mga Hudyo ay na-exile doon sa Egypt at sa Africa. Ito yung mga documents na nagsasabi na galing talaga sila ng Africa. Again, no, according to Desti.com, sabi doon, the Atlantic slave trade of transatlantic slave trade took place across the Atlantic Ocean from the 16th century through the 19th centuries. The vast majority of slaves transported to the New World according to written history were not native Africans. So hindi mga African talaga yung mga kinuha nilang mga slave sa Africa. Kung hindi galing ng central and western and eastern parts of the continent. Sabi doon, in fact, these people have been historically proven the descendants of early Hebrews that had migrated from Arabia and Egypt and Ethiopia into West Africa. So galing talaga sila ng Arabia and Egypt and Ethiopia. Ang Ethiopia nakikita natin ay sa eastern part siya ng Africa. So totoo, no? According to Desti.com na ang mga tinitrade nilang mga slave hindi talaga mga African o not native African, kung hindi mga descendant ng early Hebrews. Mga Hebrew pala tong mga ginagawa nilang slave sa panahon na yon na tinitrade nila papuntang central and galing ng central and western and eastern parts of the Africa. So makikita natin
Ang ginawa palang mga slave noon sa panahon sa Africa ay mga descendant ng mga Hebrew na nag-migrate o na-exile galing ng Israel. Nagpunta sila ng Egypt, nagpunta ng Ethiopia, nagpunta ng Arabia, at nagpunta sila sa West Africa, sa African continent. Ito ang malaking katanungan, no? Talaga bang nakabalik ang Southern Kingdom of Israel? Nakabalik ba ang mga Israelita sa Israel ngayon? Sila ba yung talagang nakatira doon sa lupa ng Israel? Tapos another intriguing question arise, is modern Israel today really the lost kingdom of Israel? Based sa ating mga nakita, based sa ating pinag-aralan, makikita natin kung saan talaga galing ang Lost Kingdom of Israel, Northern Kingdom, tsaka sa Southern Kingdom. Inuulit ko, yung table natin, ito yung 20 bansa na pinanggalingan ng mga Israelita na nakatira ngayon sa Israel. Alam natin na based sa Isaiah 11:11, chapter 11 verse 11, na merong tinatawag na second Exodus. At ito nga yung nasabi nila na mga second Exodus nga. Ang mga Israelita na galing ngayon o mga Israelites na nasa bansa ng Israel ngayon ay galing dito sa mga bansang ito. Canada, masasabi nating wala sigurong napunta sa Canada, sa US, Australia. Sa South Africa, masasabi natin siguro meron galing sa South Africa. Kasi nga based dun sa ating napag-aralan, napunta sila ng Egypt, napunta sila ng Arabia, napunta sila ng Western, Central, tsaka sa Eastern part ng Africa. So Brazil, wala siguro. Chile, Mexico, Uruguay, Venezuela. Ito sa ano na to, sa southern part. Siguro nga merong napunta doon kasi nga naging ano sila, naging slave trade sila. Panahon ng mga slave trading nung 16th century. Mayroong Belgium, may France, may Germany, may Britain, Italy, Netherlands, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey. Kung makikita natin, no, sa South Africa lang, medyo parang nandoon ang mga Southern Kingdom. Kung makikita natin ang mga bansang ito, wala talagang halos nabanggit sa propesya ni Isaiah sa chapter 11, verse 11. Balikan natin yung verse na yon at memorize natin ang mga bansang ito kung saan talagang galing o meron talaga bang galing, o kung hindi naman sila galing, malamang hindi sila mga tunay na masasabi natin na hindi tunay na Israelita. Sabi dun sa Isaiah chapter 11 verse 11 to 13, "It shall come to pass in that day that the Lord shall set his hand again the second time to recover the remnant of his people who are left from Assyria and Egypt, from Patros and Cush, from Elam and Shinar, from Hamat and the islands of the sea." Kung imamapa natin dun sa kulay pula, yun na yung mga Northern Kingdom, at yung kulay violet o purple ang Southern Kingdom. Kung nakita nyo kanina, yung first slide natin, yung mga table, galing ng Canada. Ang layo. Galing ng Canada, galing ng United States, galing ng Mexico, galing ng Venezuela, Brazil, galing ng UK, Switzerland, Sweden. Yun ang mga bansang pinanggalingan ng mga Israelita ngayon na nakatira ngayon sa Israel. So makikita natin, no, para yatang hindi galing dito o hindi majority ng mga Israel na modern Israelites ngayon galing dito sa mga nabanggit ni Isaiah sa kanyang prophecy. So masasabi natin na hindi talaga 100% ng mga Israelites
yung mga nakatira ngayon sa Israel kasi nga ang nabanggit lang dun sa table na kung saan sila galing ay ang nabanggit ang Egypt at saka Africa. Ang Patmos at Cush galing talaga sa Ethiopia. So, para yatang masasabi natin na merong hindi completely natupad o nangyari ang propesiya ni Isaiah o hindi pa siguro nangyayari o mangyayari pa lang o nangyari na at masasabi natin hindi nga siya nangyari kasi nga based sa mga documents na nakita natin malayo sa mga bansang itong binanggit ni Isaiah ang mga pinanggalingan ng mga tunay ng mga Israelita ngayon. Ito yung objective ko sa paggawa ng video na to. Sabi dun sa Revelation chapter 2 verse 9, I know your tribulation and your poverty, but you are rich, and the slander of those who say that they are Jews and are not, but are the synagogue of Satan. Ito yung sulat ng anghel sa anghel ng sulat ng Diyos. Makikita natin ito sulat sa 7 anghel ng 7 simbahan sa Revelation. So makikita natin sa Revelation chapter 2 verse 9 who say that they are Jews and are not, but are the synagogue of Satan. Imbis na Jew daw, synagogue of Satan, merong nagpapanggap na mga Jew. At sa Revelation chapter 3 verse 9 uli, behold, I will make those of the synagogue of Satan who say they are Jews and are not, but lie, behold. So, meron talagang peke na Hudyo. At malalaman natin itong mga to. Sabi nga doon sa Matthew 24, chapter 24, verse 11, and many false prophets will arise and lead many astray. So, may mga false prophet na mga peking prophet na magsusulputan ngayon at maraming maliligaw. So, kung merong ang fake na prophet, meron ding mga fake Jews pala. At alam natin, ang mga Jew na nakatira ngayon sa Israel, hindi majority na galing doon mismo sa mismong propesiya ni Isaiah. Makikita natin ang propesiya ni Isaiah sa chapter 11, verse 11, talagang hindi pa siya nangyayari kasi nga hindi majority ng mga Hudyo ay galing doon sa mga binanggit na Isaiah. So masasabi natin kung merong mga peking propeta, meron din sigurong peking mga Jew na sinasabi dun sa Revelation mga synagogue of Satan. Hanggang dito na lang mga ka-bookkeeper. Maraming salamat. Thank you.